This video contains swearing. Parental guidance is required. If you don't like swearing, you can also not watch it. Thank you for watching. Ang pagpapatuloy ng nakaraan, samantala, sa Jikyung Hospital. Sino ang mga taong iyon na mukhang magnanakaw? Sigaw ng chairman ng ito ay nagkamalay na. Mga empleyado sila na pinadala ng iyong bunsong anak para magbantay. Sir, sabi ni Director Yu, ang bunso ko, ulit na sabi ng chairman. Opo, sir, si Chief Kwak Dechul, ay nasa kanan, at ang malaking tao sa kaliwa ay si Jiang Mansep. Bakit nila binabalewala ang pangalan ng doktor at nurse? Sinabihan sila ng iyong bunsong anak, na gawin iyon kung sakali. Hindi kumibo ang chairman, tumingin ito kay Director Yu, at napaungol ito, At ang isang iyon ay ang tunay na mapapagkatiwalaan. At ang maliit na lalaking iyon at ang kanyang mga tingin, ay lubos na mapagkakatiwalaan. Sabihin mo sa akin, kung gaano ako katagal na coma. Tanong ng chairman, 13 days po. Sir, ano ang nangyari sa tax investigation? Well, ang iyong eldest son ay, tahimik na sinabi ni Director Yu, ang nangyari. Hindi kumibo ang chairman, tahimik lang ito, at tila nag-iisip. Paano ang bunso kong anak? Papunta na siya ngayon dito. Sino sa tingin mo ang kakampi ni Secretary Yuon? Bakas sa mukha ng chairman ang tinitimpi nitong galit. Wala pa pong nakakaalam sa ngayon, sir. Tumingin sa kawalan ang chairman at bahagyang nagtangis ang bagang nito. Samantala sa Jikyung Construction, gising na ang matanda, ipaliwanag mo ang sarili mo. Sabi ni Kang Sungi, sa kausap na lalaki, ginawa ko ito tulad ng sinabi mo ma'am. Sagot ng lalaking si Secretary Yuon, ito ay isang pagkakamali ng isang kasambahay sa chairman-president. Nalaman mo na ba ang password sa slush fund sa account ng matanda? Gaya ng nasabi ko kanina, hindi yung madali, agad ibinaksak ng babae ang kamay nito sa office table, na naglikha ng malakas na ingay. Blag, ano ba ang tamang ginawa mo simula nung dumating ka sa akin, Mr. Yuon? Sigaw ng babae, gising na ang matanda, kung kailan dapat ay matagal na siyang patay. Bukod sa paghahanap ng slush fund account, wala ka pang nagawang tama. Sigaw ni Kang Sungi, na galit, tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ako nagkamali sa tinapos ko. Sagot ng hangal na lalaki, tumayo ang babae at naglakad. Ano na ang second son ngayon? Pagkatapos ng away nila ni Jong Miang, may mga gangster siyang kinuha. Naupo ang babae at nagsubo ng sigarilyo. What a loser. Napaisip na tinignan ito ni Mr. Yuon, matapos ay kumuha ng lighter at sinindihan ang nakasubong sigarilyo. Pumunta ka at salubungin mo ang matanda. Sabihin mo sa kanya na kung ibibigay niya ang Jikyung Construction, Electronics at ang mga department store, ititikom ko ang bibig ko tungkol sa slush fund. Director Kang, nakikipag-deal ako sa impormasyon, at hindi ako gumagawa ng deal. Sabi ng lalaki, at bakit? Dahil ba ang pakiramdam mo ay awkward na makipagkita uli sa dating boss mo? Kung ginawa mo ng tama ang trabaho mo, wala tayo sa ganitong sitwasyon. Kung binayaran kita ng ganoong kalaking pera, hindi ba dapat akuin mo ang responsibilidad mo? Ganun pa rin, sa tingin ko, hindi dapat akong makisali. Napakatigas ng ulo mo, fine, makakaalis ka na. Sabi ng babae, agad tumayo si Mr. Yuon, at nagbow ito, pagkaalis nito ay agad isinara ang pinto. At nang makaalis si Mr. Yuon, damn it, duwag ka. At maya-maya ay tumawag ito sa telepono, yes, Director Kang. Pakisabi kay Secretary Kim, na pumunta dito, maya-maya pa. Tawag niyo raw ako ma'am, sabi ng lalaking dumating, agad hinawakan ng babae ang balikat, sobrang sakit ng balikat ko, pwede bang pakimasahe mo ito? Opo, sige po ma'am, huwag dito. Ayan, gawin mo dyan, sabi ng babae hangal, maya-maya pa, ay napalingon ang lalaki. Sa isang tila kwarto, nakatago ito sa tila isang divider ng libro, na kapag nakasara ay hindi mo iisipin na mayroon silid matapos ay nakiramdam ito. Ano po pakiulit po, dito, saan?
Sabi ng lalaki, bakit ayaw mo? Sabi ko naninigas ang balikat ko, hindi mo ba kaya iyon? Ah, syempre po, gagawin ko, sagot ng lalaki, kung ganun, maghahanda na ako. Kumilos si Kang Sigay, para pumasok sa silid na iyon. Napangisi itong tinignan ang lalaki, samantala. Sa hospital, sa VIP ward, welcome po, sir, sabi ng isang bantay ng chairman. Bakit parang hindi komportable ang mga medical staff ngayon? Bulong ng ating bida, lumapit ito sa chairman at, nagpunta ka ba sa libingan ng iyong kapatid? Sabi ng chairman. Opo, binigyan mo ba siya ng maayos na pinagdalhan? Hindi agad sumagot ang ating bida, tinignan lang nito ang chairman. Well, ikaw ba? Tiningala ng chairman ang ating bida. Hindi ako sigurado dyan, pero I try my best para magkaroon ng maayos na libing para sa kanya. Mabuti kung ganun, you've worked hard, tumano ang chairman sa bintana. Natila may napansin ito, matapos ay muling nagsalita, ikaw ba, talaga ang anak ko, agad nag-react ang ating bida. Gulat na gulat ito, hindi mo ako sinagot, kung okay lang sa'yo, gusto kong maging anak mo. Papa, bakit hindi magiging okay, please? Huwag mo akong pilitin na magtagumpay sa'yo, ang tanga mo, ang mga pintuan sa impyerno na iyong binanggit, gusto kong buksan mo sila, napatingin si Director Yo, maging si Dechol. Akala ko magiging maayos na ako, matapos mawala ang panganay kong anak, pero sa loob ko masakit. Habang daklot nito ng kamay ang parte ng tapat ng puso, noong bata pa siya, nakabitin siya sa mga binti ko tuwing lalabas ako para magtrabaho. Sobrang sakit na hindi ko siya nayakap ng maayos noon, kaya gusto ko buksan mo ang mga pintuan sa impyerno, at harapin ang mga bastos na mga iyon, sabi ng chairman, na napatingin ang ating bida, at pagbayarin sila, sa kahit na anong paraan, galit na napatiim ng bagang na pinagdikit nito ang ngipin. At maya-maya pa tumingin uli ito sa ating bida, samahan mo ang mama mo dito galing sa Yanggan. Sabi ng chairman, si Kang Sungi, at ang hayop na yun at ang iyong pangalawang kapatid, ay walang pakialam, pero kung kakampi nila si Secretary yun, baguhin nating ang mga bagay, at hindi makakabuti kung ibabaling ang atensyon sa iyong ina, muling sabi ng chairman, opo gagawin ko ang sinabi mo papa, at kuning mo rin siya, sabay turo ng chairman kay Dechol, dadalhin ko po agad si mama dito, pero sa tingin ko po mas maganda kung manatili sa inyo dito si Chief Quack. At ayoko isipin na may mapagkakatiwalaan pa akong ibang tao, maliban sa kanya. Sabi ng ating bida, kaya nga gusto kong isama mo siya, kung kumilos man ang mga kalaban, ay magiging delikado ito para sa iyong sarili. Sabi ng chairman, ganito na lang, hanggang sa bumalik ka, hindi ako kakain o iinom at hindi ko hahayaan bigyan nila ako ng kahit anong shot o kahit ano. Kaya lumakad ka na at isama mo na ang maliit mong kasama. Mananatili ako sa mukhang masungit at malaking lalaking iyon, sabay turo sa isang lalaki. Sabi ng chairman, at lumingon ang ating bida sa lalaki, tinitigan ito ng ating bida, narinig mo ba yon? Poprotektahan mo ba siya ng mabuti hanggang sa bumalik akong kasama si Chief Quack? Opo sir, hindi ko po siya pababayaan, sir, sagot ng malaking lalaki, at maya-maya pa ay umalis na ang kotse. Habang lulang ang ating bida na kasama ang kanyang kaibigan na si Dechol, napabugan ng hangin si Dechol, damn it, sabi nito. Lumingon ang ating bida sa kanyang kaibigan at, salamat sa iyong mahusay na pagtatrabaho, hindi naman ganoon kalala, sumipsip lang at hindi makakilos, pumasok sa isipan ni Dechol, kung paano niya nakaharap ang chairman, at ang matanda ay may masamang tingin sa kanyang mga mata, at nakakatakot siya, by the way. Paano ang plano mo na buksan ang gate ng impyerno? At kung gagawin mo, gawin natin ng tama, bubugbugin ko sila ng buo, bago mo sila itulak sa gate. Sabi ni Dechol, bakit ba ang gulo mo? Paano nila nagawa ang ganoong bagay? Hindi sila tao, pagbabayaran ito ni Chon Sangki at ni Kang Sungi ang lahat. Sabi ni Dechol, bahagyang ngumiti ang ating bida. Mas mabuting huwag kang magbago tulad ng ginawa nila. Mananatili ako sa tabi mo kahit na anong mangyari. Pero kung sakaling magbago ka man ng ganyan, malulungkot ako ng sobra. Sabi ni Dechol, at maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ng ating bida. Nang tinignan niya ito, from Chong Sangki, magkita tayo mamayang gabi, pumunta ka sa office ng 10 PM.
Si Chun Sangki nag-message siya, sabi niya magkita raw kami mamayang 10 PM. Sabi ng ating bida kay Dechul, ang 10 PM ng gabi, mukhang pinakamahusay na oras, para sa isang gulo. Maya-maya pa ay binilisan na ang pagpatakbo ng kotse. Samantala, sa opisina ng Second Son, ilang na ang nagpunta sa Yongan. Isang van at 2 sedan. Sir, hindi ang mga sasakyan ang tinutukoy ko. Gusto kong malaman kung gaano karami ang mga lalaki na nakakuha ng planado. 16 na lalaki. Sir, dinala nila ang kanilang mga gamit, kaya hindi na po kailangang mag-alala pa. Sabi ng lalaki, at si Jung Miyang, ay pupunta dito mamayang gabi. Kapag nalaman niya kinuha namin ang kanyang ina, mag-flip at maniningil siya dito, huwag na huwag ka nang tumunganga pa gaya ng nakaraan at humanda ka na sa kanya. Sabi ng hangal na Second Son, pwede ko bang putulin ang isang bukong-bukong niya, sir? Isa sa kanyang bukong-bukong, niloloko mo ba ako? Paano mo nasasabi iyan? Pagkatapos mo makita ang ginawa niya sa akin, gusto kong ilibing siya sa isang lugar na hinding-hindi na siya mahahanap pa. Sabi ng Second Son, bigyan mo lang ako ng isang salita sir, ipapapatay ko siya, pagkatapos ay ipapadala ko ang isa sa mga bata natin, para aminin ang kanyang pagpatay. Sir, gawin mo na lang, kung ano ang dapat mong gawin, at nang hindi na ako mag-utos pa ng kahit ano, kuha mo. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto ng opisina ng Second Son. Ipagpapatuloy ko po ang plano, sir, at agad tumayo ang lalaki at nagpaalam ito at nagbow. Sure, gawin mo ng tama para hindi ako mag-alala. Nang umalis ang isang lalaki, kinausap nito ang bagong pasok na lalaki. So, ano nga pala yun bagay na tinatanong ko, sabi ng Second Son. Nagbow ang lalaki at, si Director Kang Sungi at ang kanyang mga tao ay, bibili ng maraming shares hanggat kaya nila. Sagot ng lalaki, walang katapusan ang kanyang kasakiman, bakit hindi na lang niya kuning ang department store at umatras? Sabi ng Second Son, paano kung ibigay mo sa kanya ang cosmetics or refrigeration at ang mga bagay sa itaas? Sabi ng lalaki, ibig mong sabihin kunin ko ang kumpanya ni Jung Miyang at ibigay ito kay Kang Sungi. Sigurado akong alam mo ang kwento kung paano pinatay ni Sun Quan si Guan Yu, pagkatapos ay ipinadala ang kanyang ulo bilang regalo kay Cao Cao. Ito ay isang paraan upang ibaling ang sama ng loob ni Liu Bei kay Cao Cao. Tama ka, ito ang pinakamahusay para sa akin at kung ang mga dam na tanga ang mag-away sa isa't isa. Napangisi ito habang hawak ang chin nito, pero si Papa ang unpredictable factor nito. Sabi ng Second Son, ilantad mo ang slush fund si Director Kang ay susubukan gamitin iyon laban sa kanya. Mas maganda kung ilabas mo na natin, sabi ng lalaki. Kung ganun maaaresto si Papa, itinaas nito ang kamay sa ere. Iyan ay ang prosecution at ang court ang magdesisyon, pero katatapos lang mag-suicide ng kapatid ko, parang hindi maganda ito, plus, magkakaroon ng simpatiya ang publiko sa kanya, well, sasabihin natin na ang eldest son, ang nahaharap sa tax investigation, ay pumunta upang humingi ng tulong sa kanyang ama dahil alam niya ang tungkol sa kanyang slush fund, at pinag-awayan nila yon, kaya nagpakamatay yung anak dahil ayaw tumulong ng kanyang ama. Tapos ay nagkaroon ng myocardial infarction, ang iyon ama sa shock. Di ba perfect yun? Sabi ng lalaki, Jiz. Paano mo naisip ang mga bagay na ito? Sabi ng Second Son. Dapat ko pa bang ituloy? Sabi muli ng lalaki. May nakuha kang tama dito, sabay ngisi ng Second Son. Isang walang pusong chairman na nagtulak sa kanyang anak sa kanyang kamatayan. At nag-iingat din siya ng slush fund, plus, at ang youngest na bastard ay mawawala mamayang gabi. At ang dumb bitch na iyon, sa init ay mapupunta sa pagbili ng mga shares. Samantala, sa Yongan, agad pumarada ang kotse ng ating bida. Bumaba ang dalawa sa sasakyan, napakatahimik. Tama ka, napakatahimik nga, pumasok na tayo pagkatapos nating manigarilyo. Sabi ng ating bida, sounds good, sagot ni Dechul. Agad nagsubo ito ng sigarilyo at sinindihan ito. Maya-maya pa, Dechul sa second floor, mahinang sabi ng ating bida, habang naninigarilyo ito. Bahagyang nagulat si Dechul, sinumplehan nila ito ng tingin.
Nakita nila ang tila isang anino na nakasilip sa madilim na bintana. May tao ha, sabi ni Dechol habang naninigarilyo. Agad inikat nito ang paligid, napakarami rin itim na sasakyan dito. Chonsangki or si Kang Sungi, sino sa tingin mo ang nasa likod nito? At kung sino man yan, sana marami silang pinadala. Sabi ni Dechol nang nakangiti, mga siraulong tanga. Sabi ng ating bida, at mula sa di kalayuan, dumating ang iba pang itim na sasakyan na mabilis na nagpreno na malapit sa kanilang pwesto. Napalingon ang dalawa nang dumating ang mga ito habang patuloy na naninigarilyo. What the? Sabi ni Dechol, well, tignan mo nga naman silang lahat, ingatan mo yan bibig mo. Jeez, ngumisi lang si Dechol, pumasok ka na sa loob ng kotse. Boss, nang makita nitong palapit na ang mga lalaki, marami sila, kaya mo ba silang lahat? Sabi ng ating bida. Anong ginagawa ng mga bastos na iyan? Halika na, kunin mo na ang tools mo. Kayang-kaya dalawa lang yan, sabi ng mga hangal, habang naglalakad patungo sa ating bida at kay Dechol na may hawak na patalim at baseball bat, na bagay. Kung hindi tutusukan ko na lang ang isang mata nila, hoy, mga bata lumabas na kayo ngayon, agad naglabasan ang mga lalaking nagtatago, mula sa loob ng bahay. Sino ang mga demonyong iyan? Sigaw nito, ikaw naman, magiging okay ka bang mag-isa boss? Habang nakatingin ang ating bida sa loob ng bahay, mukhang mas marami din sa loob, kung hindi, babaliin ko na lang yun mga leeg nila, sabi ng ating bida na bahagyang nakangiti. Agad kinuha ni Dechol ang kanyang sinturon, at inikat nito sa kanyang kamay at inilabas ang buckle nito, lahat sila pinadala nila dito, para lang makuha tayong dalawa, siya nga pala. Narinig mo na ba ang tungkol sa gobbling? Sabi nito, habang papalapit na ang mga hangal. Ha? Ano ka mo gobbling? Sabi ng lalaking parang leader na naninigarilyo pa. Yun drama ba? Sabi pa ng isa. Masyado kang nanonood ng TV. Sagot pa ng isa, makinig kayo. Stress talaga ako ngayon sa trabaho ko. Paano kung ilabas ko ito sa inyo? Pang-aasar ni Dechol, samantala ang ating bida ay pumasok sa loob ng gate. Naglakad ito at paakyat ng hagdan, at nang makarating ito, nandoon ang mga lalaking naghihintay sa kanya. Ano, pumunta ka ditong mag-isa, sabi ng isang lalaki. Dinala mo ba dito ang mga subordinate mo? Sabi pa ng isa. Tiningnan lang ito ng ating bida, pinag-aralan ang mga kilos nito. Habang nakatayo, narinig nito ang sigawan sa baba. Napalingon siya sa baba, kunin niyo ang bastard na yan. Sigaw ng isa, patayin niyo siya, sigaw pa ng isa. Habang ang tinamaan ni Dechol, ay hawak ang mga mata nito, na namimilipit sa sakit. Anong nangyayari doon? Agad na kumilos ang ating bida, nagmadali itong tumakbo ng pasugad. Sinalubong ito ng lalaking may hawak ng baseball bat. Ikaw, putang ina ka, sigaw nito na hinambalos sa ating bida. Agad na kailag ito, sabay sa pag-ilag. Agad binasag ng sapak ang mukha nito. Matapos ay umikot ito sa ere sabay sipa sa lalaki. Sabay pagbaba ng kanyang paa ang pagbaksak ng lalaki sa lupa, at sumunod ay binasag nito ang mukha ng lalaki nang sinapak niya ito, sabay sipa naman sa isa pang lalaki, na agad natambay ito, ang bastard na iyan, sigaw pa ng mga hangal. Sino ang kausap nyo? Sigaw nito, daing ng lalaki na sapak habang hawak ang duguan ng uso nito, keg. Daing din ng isa na hawak ang mukha, inangat ng ating bida ang paa ng lalaking nakahiga. Hoy, sino ka sa tingin mo? Sigaw ng lalaking duguan ang nguso. Agad binali ng ating bida ang tuhod nito, tinadyakan ito ng ubod ng lakas, crack, sigaw ng lalaki na namilipit sa sakit, napadikit ang mga ngipin ng hangal, ang isa ay nangigigil sa galit, at ang isa ay bahagyang natakot, tumingin ang ating bida sa mga hangal. Wala na akong oras, kaya bilisan na nating ito. Samantala, sa baba, napasigaw ang hangal ng sinundot ng daliri ni Dechol ang mata nito. Duguan na inangat nito ang daliri. Matapos ay sabay-sabay, pinatamaan, ang mga hangal ng daliri nito. Slash, swish, swoosh, ngunit sumugod ang isa na hindi napansin ni Dechol. Agad na hiwa ito sa likod, tangina, sigaw ni Dechol na sinulyapan ito. Agad umikot ito at ubod ng lakas iniungtog ang ulo sa kalaban. Thump, kaya,
sigaw ng hangal na lalaki, agad sinunggabang ang patalim ng lalaki at hiniwa ito sa leeg. Napasigaw ang lalaki na hawak ang leeg nito, aak. Dumating ang isa pa na hahampasin si Dechol. Inunahan ito at bigla hiniwa ito, at mabilis itinarak sa may leeg ang hawak na patalim nito. Ga, sigaw ng lalaki, muling may sumugod at agad nahiwan sa braso si Dechol. Putang ina ka, sigaw ng lalaki, napalingon ito, at mabilis na sinipa ito, sa mukha na agad ikinabasag ng mukha nito, mabilis na dinampot ang patalim at mabilis na itinarak ito sa dibdib ang lalaki, ga, mabilis at sunod-sunod na nagsuguran pa ang mga gangster, slice, bash, slit, ga, bahagyang napahinto ang dalawa, nagulat ito sa bilis ng kilos nito, ha, shit, tang ina. Aw, ang mata ko, keg, damn it, sigaw ng mga hangal, napayuko si Dechol sa pagod, napabuga ito at bahagyang pinunasan ang dugo sa bibig, matapos ay bahagyang ngumisi ito. Ang mga fuck na ito, parang mga ipis, bakit sobrang dami nila? Samantala sa taas sa ating bida, agad umigkas ang kamao ng ating bida. Mabilis na hinayla ang kamay at agad na binalik, crack. Sigaw ng lalaki, habang sumugod ang lalaking nakadilaw, na may hawak na patalim, agad inundayan ng saksak ang ating bida, ngunit mabilis na nakailag ito. Mabilis na dinampot ng ating bida, ang isang patalim na nabitawan ng binalian niya ng braso. Mabilis niya ito itinarak sa may leeg ng lalaki sabay tulak sa mukha nito. Stab, thrust, pierce, sigaw ng lalaki. Ga, muling sinaksak niya ito sa mismong leeg. Kag, agad itong bumaksak, napalingon ang ating bida nang mapansin nito ang lalaking binalian niya ng braso. Shit, sabi nito na pilit na gumagapang, agad na pinigilang ng ating bida ito sa paa. Hindi, huminto ka, agad sinaksak ito sa paa. Stab, kag, sigaw ng lalaki, matapos ay hinarap pa ang dalawa. Ang hayop na bastard na yan, bigla itong napalingon nang marinig niya ang sigaw mula sa baba. Hoy, kuning mo siya, corner mo siya, putang ina. Patayin mo siya, galit na niluwagan ng ating bida ang kurbata niyang suot. Kung i-drug ko pa ito, magiging delikado ang buhay ni Dechol. Bulong ng ating bida, samantala sa baba, keg, wish, putang ina mo, mabilis na sinaksak ni Dechol, ang mga hangal. Na nadaanan ng hawak na patalim, swish, stab, slice, habang ang isang lalaki na hahampasin sana ng baseball bat si Dechol, lintik ka, sigaw ng hangal, mabilis na nakailag ito, at tumama sa bintana ng kotse na agad nabasag ang salamin, agad kumilos si Dechol, hiniwa ang leeg nito, slice, matapos ay sinipa naman ito, agad na bumaksak ito at lumagabog, ha, hingal na pagod nito, napayuko ito at napahawak ito sa tuhod, hindi na ako makahinga, fuck, masyado na akong napagod. Sa pagpapanggap bilang isang office worker, pagod na ang bastard na ito. Sigaw ng isang hangal, agad kumilos si Dechol, dinamba ito at agad napahiga at inuntog ang ulo sa kalsada. Crush, mabilis na sumugod ang isa na may dalang bat. Puta, mabilis hinampas ito na agad natamaan, napadaing ito sa sakit. Mabilis tumakbo si Dechol, habulin mo ang legs ng bastard, palibutan niyo siya sigaw ng mga hangal, napatigil ito ng walang malusutan, dahil na corner ito, at mula sa likod hindi niya napansin, ang isang hangal sa likod itinaas nito ang hawak na baseball bat, agad hinampas ito sa ulo, daing ni Dechol, na tila babaksak ito sa naniaring paghampas nito sa kanyang ulo.